Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Malbar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ayon sa ilang mga kwento, bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, ang mga aswang ay matagal nang naninirahan sa lupain ng ating bansa. Sa katunayan, kabilang sila sa mga unang nananahan dito, partikular sa kapuluang sakop ng Visayas. May ilang napadpad sa Mindanao, ngunit maliit na porsyento lamang ito ng kabuuan nilang dami. Nabanggit din sa kwentong ito na sa paglipas ng panahon, naging malaki ang kontribusyon ng mga aswang sa ating kasaysayan, lalo na sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. May ilan pang mga taong nagsasabi na isa sa mga kinikilala nating bayani ay mula sa lahi ng mga aswang. Hanggang sa sumapit ang modernong panahon ng pananakop, may mga taong nagsabi na ang mga aswang din ang naging susi sa tuluyang pagkalupig ng mga dayuhang Hapon na pilit sumasakop sa ating bansa. Ngunit habang nagdadaan ang mga panahon, nagbabago ang mundo at naging moderno ang lahat. Unti-unti nang naglalaho sa paningin at kaalaman ng tao ang mga nilalang na ito. Karamihan sa atin hindi na naniniwala, ngunit may ilang nakakaalam na totoo sila. At ito ang napatunayan ng ating tagapagsalaysay. Nang mga panahong yun, kakapasa pa lamang ni Malbar sa pagsusulit para maging guro. Maswerteng natanggap kagad ito sa pinasukang paaralan. Yun nga lang, kinailangan niyang mailipat sa isang sityo dahil sa kakulangan ng guro sa lugar. Hindi naman nag-atubili ang binatang tanggapin na ang trabaho dahil na din sa pangarap nito na makatulong sa mga bata na matutong magbasa at magsulat. Simula pagkabata, pangarap na ni Malbar ang maging guro. Ito din ang nagtuturo sa mga kapatid at nakababatang pinsan, lalong-lalo na sa tuwing nalalapit ang mga pagsusulit. Sadyang matalino at matyaga itong si Malbar. Kaya naman nagawang magtapos ng kolehiyo na may pinakamataas na karangalan. Bagaman mula sa mahirap na pamilya, hindi naging hadlang sa binata ang kakapusan ng pera. Gumawa ito ng paraan para maigapang ang sarili sa pag-aaral. Magsasaka ang ama at ang ina naman ay namamasukan bilang isang kasambahay. Kaya ganun na lamang ang saya ng mga ito nang makapagtapos ang binata. Lalo na nang makapasa sa pagsusulit ang kanilang panganay na anak. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagawa mong makapagtapos ng pag-aaral. Pasensya ka na, Malbar, dahil mahirap lang ang tatay mo, ha? Wala man lang kaming masyadong naitulong sa'yo. Wika ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Tasyo. Ano ba naman kayo, tay? Hindi nyo kailangang humingi ng tawad, no? Hindi ako makakarating sa antas na ito kung hindi dahil sa inyo ni nanay. Kaya kung ano man yung tagumpay na nakamtan ko ngayon, para din po sa inyo ito. At yun ay dahil sa inyo. Simula pa lang to, tay. Huwag kayong mag-alala dahil unti-unti kong ibabangon ang buhay natin. Tugon ni Malbar. Hindi mo kailangang gawin yun, anak. May sarili kang buhay at habang kaya mo, maging masaya ka. Lalo na ngayong may sarili ka ng trabaho, hindi namin pipigilan ang kaligayahan mo. Wika naman ng ina. Natawagin natin sa pangalang Marta. Darating po tayo dyan, ay. Pero sa ngayon, ang pinakauna kong gagawin,
may pagpatayo kayo ng bahay ni tatay. O di kaya, kung ayaw nyo naman, ipapaayos ko na lang tong lumang bahay natin. Ay nako Malbar, kontento na kami sa maliit na bahay. Huwag ka nang mag-abala dahil hindi na rin naman kami magtatagal ng nanay mo. Yun na nga po tay. Kaunting panahon na lang yung natitira sa inyo. Kaya gusto kong maranasan nyo ni nanay yung karangyaan. Samantalang ako, mahaba pa yung ilalagi ko sa mundo. Mararanasan ko din ang lahat ng yan pagdating ng panahon. Sa ngayon tay, kayo naman muna. Maraming salamat anak ha. O siya, ayusin mo na yung mga gamit mo at maaga ka pang aalis bukas. Matulog ka na at baka tanghaliin ka pa ng gising. Wala ka nang masakyan papunta sa kabilang sitio. Nay, wag ho kayong mag-alala. Maaga naman po akong nagigising eh. Kayo din po magpahinga na kayo. Pag-uusap ng mag-anak. Kinabukasan, maagang inihatid ni Tatay Tasyo ang anak sa terminal ng bus. 2 oras ang biyahe bago makarating sa pagtatrabahuhang sitio. Kalahating oras naman ang biyahe, sakay ng habal-habal bago marating ang mismong lugar. Hindi makapaniwala si Malbar na ganong kalayo ang sitio sa mismong bayan. Halos walang mga kabahayan at kung meron man, magkakalayo pa ang mga ito. Ang susunod mong kapitbahay ay mahigit 500 metro ang layo. Nako, paano silang nabubuhay sa ganitong lugar? Tanong ni Malbar sa sarili nang makarating ito ng sitio. Sinalubong naman ito ng isang binata. Ikaw na ho ba yan, Sir Malbar? Magandang umaga. Ako nga ito. Ikaw ba yung... Halika, sumunod ka sa akin. Hindi na natapos pa ni Malbar ang sasabihin dahil pinutol na ito ng binatang sumalubong. Pansin din ito na may pagka-arogante kung magsalita ang binata. Mas binabuti na lamang nito na manahimik at baka mapikon lamang sa ugali ng binata. Nandito na tayo. Diyan ka lang at tatawagin ko si Lolo ha. Wika ng binata. Magpapasalamat pa sana si Malbar, ngunit bigla na itong tumalikod. Abat, talaga namang napaka... Magandang umaga sa iyo, iho. Aba, ikaw pala ang pinadalang guro mula sa syudad. Maraming salamat naman at nakarating ka ng ligtas. Ako nga pala si Felipe, ang kapitan ng sityong ito. At yan naman ang apo kong si Ian, isa sa magiging mag-aaral mo. Wika ng matanda na nagpakilalang Felipe. Magandang umaga din po, Kapitan. Ako nga po pala si Malbar. Ikinagagala ko po kayong makilala. Pero teka, ilang taon na po ba yung si Ian? Saka, anong taon na po ba siya? Bakit mo naman naitanong? May problema ka ba sa edad ko? 19 na ako. May problema ka ba doon? Sabat ng binatang si Ian. O Ian, ayusin mo nga yung pananalita mo. Guro yung kaharap natin. Baka nakakalimutan mo. Ano naman ngayon kung guro siya? Saka, sino bang nagsabing papasok pa ako sa paaralan? Wika ng binata. Padabog itong lumabas ng bahay. Napailing na lamang si Tatang Felipe sa inasal ni Ian. Pagpasensyahan mo na ang apo ko ha. Maagang namatay ang mga magulang at nasaksihan niya mismo kung paanong nalagutan ng hininga ang mga ito. Ganun po ba? Ayos lang po. Naiintindihan ko. Kaya din po ba siya huminto sa pag-aaral? Oo, pero may iba pang dahilan. Saka na natin pag-usapan ng tungkol doon. Halika, ihahatid na kita sa tutuluyan mo. Malapit lang yun rito. At sa paaralan,
kaya hindi ka na mahihirapan. Wika ni Tatang Felipe. Binuhat ni Malbar ang mga dalang gamit. Sinundan nito ang matanda. Hindi maiwasan ng binatang magdaka. Dahil kung titignan, halos hindi na makahakbang si Tatang Felipe. Ngunit naninilbihan pa din ito bilang kapitan. Mawalang galang na po ha. Pero ilang taon na po ba kayong kapitan sa sityong ito, Manong? Hindi ko na matandaan. Simula pa lang na magsarili ang sityong ito. Ako na ang namumuno. Siguro, mahigit 20 taon na din ang nakakaraan. Wala po bang pumalit sa inyo, Manong? O nagtangkang agawin yung pagiging kapitan nyo? Hindi kagaya sa ibang baryo ang lugar na ito, Sir Malbar. Walang eleksyon dito. Kung sino ang naitalaga, siya na ang mamumuno hanggang sa hindi na kaya ng katawan. Malakas pa naman ako. At isa pa, wala ding gustong sumalo ng responsibilidad ko sa sityo. Kaya heto, kahit matanda na ako, patuloy pa din sa paglilingkod sa tao. Wika ni Tatang Felipe. Napangiti na lamang si Malbar dahil hindi nito inaakala na may lugar pa sa bansa na hindi nagdadaos ng eleksyon. Bagay na labis na ipinagtataka nito dahil nananatiling makaluma ang paraan ng pamumuno sa lugar. Nang maisaayos ni Malbar ang mga gamit sa tutuluyang tahanan, lumabas na ito ng silid. Laking gulat ng binata dahil naroon na naman si Ian. Tinamaan ng... Nakakagulat ka naman. Ano bang ginagawa mo rito? Wika ni Malbar. Ipinapasundo ka ni Lolo. Doon ka na daw mananghalian sa bahay. Tugon ni Ian. Sabay labas ng tahanan. Pansin ni Malbar ang kalungkutan sa mga mata nito. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil kararating pa lamang niya sa lugar at napakailap din sa kanya ni Ian. Pagkarating sa tahanan ni Mang Felipe, nakahanda na ang lamesa. Tinolang native na manok ang ulam at adobo mula sa kung anong karne ng hayop. Napakabango ng amoy, kaya yun ang unang tinikman ni Malbar. Hindi na nag-abalang magtanong kung saan galing at anong uri yon ng karne. Masarap ba, sir? Si Ian mismo ang nakahuli niyan. Sige lang, kumain ka lang. Marami pa tayo roon. Wika ni Tatang Felipe. Oo, masarap. Pero teka, humuli? Bakit ano po ba yung karneng to? Tanong ni Malbar. Karne ng bayawak ang isang yan. Inadobo sa gata. Masarap, hindi ba? Tugon ni Tatang Felipe. Biglang nabitawan ni Malbar ang hawak na kapiraso ng laman at pilit nilunok ang nasa bibig. Sabay inom ng tubig. Bakit naman, Sir Malbar? May problema ba? Wala naman po. Ang totoo niyan, unang beses ko lang pong kumain ng ganito eh. Hindi naman masama yung lasa. Yun nga lang, biglang nanlamig yung sikmura ko nang malamang bayawak pala to. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang magiging reaksyon mo. Hindi bayawak ang isang yan, kundi labo yung manok. Huwag kang mag-alala. Hindi rin kami kumakain ng mga hayop na may kaliskes, kagaya ng ahas, pagong at bayawak. Sige na, kumain ka na. Binibiro lang kita. Wika ni Tatang Felipe. Tinignan ni Malbar si Ian. Nakayuko ito. Ngunit yumuyog-yog ang balikat sa kakatawa.
Napangiti na lamang si Malbar dahil alam na niya kung paanong paaamuhin si Ian. Pagsapit ng hapon, nagpasya ang binatang pumunta sa paaralan. Dahil baguhan sa lugar, pinakiusapan nito si Ian na samahan siya. Ha? Bakit ako? Marami namang iba dyan eh. O di kaya si tatay na lang. Nako, wala akong kakilala dito eh. Saka, abala yung tatay mo sa pagpapakain ng mga manok. Sige na, samahan mo ko. Tapos pagkagaling sa paaralan, gusto ko namang turuan mo ko kung paano mangaso. Talaga? Gusto mong matutong manghuli ng hayop? Oo naman, bakit sa lagay eh? Kayo lang ba yung dapat matututo? Dito na ako titira, kaya kailangan kong aralin din yung magiging buhay ko rito. Sige. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ano naman yun? Tuturuan mo din ako ng mga aralin ha? Kaya nga ako naging guro eh. Dahil yun yung trabaho ko. O siya, papayag na ako. Tara na, samahan mo muna ako sa paaralan. Ito ang naging simula ng pagiging malapit ni Malbar kay Ian. Halos araw-araw, magkasama ang mga ito. Tuwing Sabado at Linggo, nangangaso ang dalawa o hindi naman kaya nangingisda sa ilog. Ilang buwan lamang ang nakalipas. Nasanay na si Malbar sa ganoong uri ng pamumuhay. Ngunit ningid sa kaalaman ni Malbar na may isang kaganapan na lubusang makapagbabago ng kanyang buhay. Nang mga panahong yun, napagpasyahan ni Malbar na puntahan ang isa sa mga estudyante dahil halos hindi na ito pumapasok. Iyan, mamayang uwian, samahan mo nga ako sa bahay nila Isko. Ilang araw na din siyang hindi pumapasok eh. Nag-aalala ko, baka hindi niya maipasa ang mga pagsusulit sa susunod na markahan. Wika ni Malbar. Si Isko, naku sir, malayo yung bahay nandito eh. Sa kausap-usapan na, komunidad ng mga aswang ang kinaroroonan ng tahanan nila. Kaya ilag kaming pumasok sa lugar na yun eh. Tugon ni Ian. Aswang? Hindi totoo ang mga yun. Kwento-kwento lang ng mga matatanda. Kung ayaw mong sumama, ituro mo na lang sa akin kung nasan yung bahay niya. Delikado nga doon sir. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kung gusto mo, tanungin mo mismo si Lolo. Ang hirap sa'yo, nagsasabi na nga ako ng totoo. Ayaw mo pang paniwalaan eh. Hindi naman talaga kapanipaniwala yung mga sinasabi mo eh. Lalo na yung tungkol sa mga aswang na yan eh. Wika ni Malbar. Lingid sa kaalaman ng mga ito na dumating na si Tatang Felipe. Mga aswang, tama ba ang nadinig ko? Pinag-uusapan niyo ang tungkol sa mga aswang. Sabat ni Tatang Felipe. Magandang hapon po, Kapitan. Opo, ang sabi kasi ni Ian, yung kaklase niyang si Isko, nakatira daw sa baryo ng mga aswang eh. Alam naman natin na walang ganun, di ba? Tugon ni Malbar. Hindi nagsisinungaling si Ian, Sir Malbar. Totoo ang mga aswang. Kayo talaga Manong, napakamamagbiro ninyo eh no? Paano namang magiging totoo yung mga kwento? Para sa inyong henerasyon at sa mga taong nabuhay sa modernong mundo, sila ay katang-isip lamang, gawa-gawa ng mga nakakatanda upang ipanakot sa mga kabataan. Pero ako mismo ang makakapagpatunay sa iyo na totoo silang lahat. Kung ayaw mong maniwala, o sige, sasamahan kita sa lugar na yon. Kapitan naman, puro kayo biro eh. Importante lang talagang makausap ko yung magulang ni Isko tungkol sa pag-aaral niya.
Hindi ako nagbibiro, Sir Malbar. Bukas na bukas, sasamahan kita sa dulo ng sitio. Iyon ang pinakaliblib na bahagi ng lugar na ito. Walang masyadong nagpupunta dahil na din sa panganib na dala ng mga naninirahan doon. Wika ni Tatang Felipe. Sa mga sinabi ng matanda, napagtanto ni Malbar na hindi nga ito nagbibiro. Gayunpaman para sa kanya, napakahirap na ding paniwalaan ng mga bagay na tungkol sa mga aswang. Kinabukasan, araw ng Sabado, walang pasok kaya maagang naghanda ang binata upang magpunta sa dulo ng sitio. Medyo malayo na nga ito sa kabisera at halos tuktok na ng kabundukan. Hinihingal si Malbar dahil bukod sa matarik na daanan, manipis na din ang hangin sa lugar. Ano sir, kaya mo pa ba? Tanong ni Ian. Kaya pa naman ni Ian, pero naisip ko lang, ganito kalayo yung nilalakad ni Isko araw-araw para lang makapasok. Tugon ni Malbar. Hindi na bago para sa kanila ang ganitong uri ng daan. Isa pa, kagaya ng sinabi ko, hindi pangkaraniwan ang lakas ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. O mas magandang sabihin na hindi talaga sila pangkaraniwang mga tao. Sa palagay ko, alam ko na ang dahilan kung bakit madalas siyang lumiliban sa klase. Ano sir, itutuloy pa ba natin ito? Oo naman, gusto kong makita yung mga sinasabi niyo. Alam mo sir, minsan ang kuryosidad ng pusa ang makakapatay sa kanya. Pero kung talagang gusto mo, o sige, pupuntahan natin ang lugar na yon. Basta sundin mo lamang ang lahat ng sasabihin ko ha. Maliwanag, Kapitan. Tara na, baka abutan tayo ng paglubog ng araw. Hindi na tayo makakabalik kagad sa sityo. Wika ni Malbar. Halos nangangalahati pa lamang sila sa lalakarin. Ngunit ramdam na ni Malbar ang hirap ng tinatahak na daan. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang patag na bahagi ng gubat. Ito na ang simula ng lugar ng mga aswang. Pagkalampas natin sa kakahuyan, makikita na natin ang kanilang mga tahanan. Wika ni Tatang Felipe. Mahigpit nitong pinagbilin kay Malbar na wag hihiwalay sa kanya. Meron ding ibinigay na pangontra ang matanda para hindi tabla ng udom ang binata. Sa mga hindi nakakaalam, ang udom, isang uri ng tegalpo na ginagamit ng mga aswang sa kanilang biktima. Sa oras na matamaan ka nito, hindi ka makakakilos at malayang magagawa ng aswang ang anumang naisin nito. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-ihip sa hangin o hindi kaya pagbulong sa tenga ng biktima. At sa oras na wala kang pangontra laban doon, siguradong ikaw na ang susunod nilang ihahain sa pagkainan. Isuot mo ang kwintas na ito. Pangontra yan laban sa mga aswang. Wika ni Tatang Felipe. Saan naman po gawa yung mga ito, Kapitan? Saka, paano kayong nagkaroon ng mga ganitong gamit? Tanong ni Malbar. Habak de bala ang tawag sa kwintas na yan mula sa pinagsama-samang sangkap na nanggaling sa kabundukan. Natural na pangontra sa anumang bate, tigalpo, maging sa udom ng mga aswang. O sige po, maraming salamat, Kapitan ha. Wika ni Malbar. Ilang minuto pa ay narating ng tatlo ang bukana ng pamayanan. May ilang kataong naroroon at nang makita nila si Mang Felipe, kagad naglabasan ang iba pa. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito?
Lalo na ikaw, Tandang Felipe. Hindi ba't meron tayong kasunduan? Tanong ng lalaki. Magandang araw sa iyo, Arman. Ipagpaumanhin niyo ang biglaang kong pagdalaw. Hindi ko nakakalimutan ang ating kasunduan. Naparito lamang kami para sa batang si Isko. Ang kasama ko ngayon ay ang kanyang guro. Pagpapaliwanag ni Tandang Felipe. Pamangking ko, Cisco. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Manong, ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok eh. Gusto ko lang po malaman kung nasa maayos po ba siyang kalagayan. Guro, pasensya na. Pero hindi na papasok sa paaralan si Isko. Bakit naman po? Sayang naman ang talino ng... Narinig mo ang sinabi ko. Hindi na mag-aaral ang pamangking ko. Wala ding silbi para sa kanya ang pagpasok sa eskwela. Dahil hindi naman kami tanggap ng komunidad. Yan po yung malaki niyong pagkakamali. Wala namang nagbabawal sa inyo eh. O sa pamangkin mong makisalamuha sa ibang... Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Umalis na kayo. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Magkakaproblema. Bakit hindi mo iharap sa amin yung bata? At siya mismo ang magsabi sa amin na ayaw na niyang mag-aral. Makikialam ka na naman, Batanda. Sinabi ko na sa inyo, hindi makikiharap si Isko. Umalis na kayo rito bago pa maubos ang pasensya ko. Banta ng lalaki. Magsasalita pa sana si Malbar. Ngunit bigla itong inawat ni Tatang Felipe. Huwag ka nang makialam pa. Ang usaping ito ay sa pagitan na namin ni Arman. Diyan ka lang. Huwag kang magsasalita kung ayaw mong kuyugin tayo na mga yan. Wika ni Tatang Felipe. Nanlaki ang mga mata ni Malbar nang makita ang napakadaming kababaihang nakapalibot sa kanila. Napalunok ng laway si Malbar. Kalmado lamang si Ian habang ang isang kamay nakahawak sa kanyang itak. Ngayon, Sen, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Totoo ang mga aswang. Wika ni Ian. Mukha nga, Ian. Pero sa ngayon, wag na muna yan yung pag-usapan natin. Ano bang gagawin ng lolo mo? Tugon ni Malbar. Susubukan niyang hamunin si Arman para makausap mo si Isko. Kung mapapahamak lang din si Kapitan, hindi na siguro kailangan. Kapitan, wag na ho nating ipilit pa kung ayaw nilang iharap si Isko. Hindi ka na maririnig ni Lolo. Sa ngayon, nakikipaglaban na siya sa isipan gamit ang mga dasal. Hindi mo ba alam na may mga anting-anting si Lolo? At magaling siya sa mga Latin. Antingero ang tawag sa kanya ng mga taga-samin. Ganun ba? Kaya pala, may mga pangontra siyang naibigay sa akin Pag-uusap ng dalawa. Patuloy lamang sa pagtititigan sina Arman at Tatang Felipe. Alam ni Ian na naglalaban ang mga ito sa isipan. Ngayon, tignan mo kung sino ang unang babagsak. Babagsak? Anong ibig mong sabihin? Isa sa kanila yung tutumba o mamamatay? Depende sa takbo ng pangyayari. Pero mukhang alam mo na kung sino ang unang susuko. Walang sino man ang nakatalo kay Lolo. Ano sabi mo? Ganon ba kahusay na albularyo si Kapitan? Hindi nang mahusay na albularyo si Lolo. Kinatatakutan siya ng mga aswang At mamaya, malalaman mo kung bakit. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakita ni Malbar na lumuhod si Arman
sumuka ito ng dugo. Ano na, Arman? Ang lakas ng loob mong banggain ako. Gayong alam na alam mo ang kahihinatnan. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Mapayapa akong humiling para kausapin ang pamangkin mong si Isko. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi nyo na makakausap at makikita si Isko. Dahil wala na siya. Kung ayaw nyong maniwala, pumasok kayo. Itutulak mo pa kami sa patibong ninyo. Hindi ako pinanganak kahapon, Arman. Hindi ako nagsisinungaling, Tanda. Pinatay ng mga tao sa sityo ang pamangking ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Isko sa kanila para gawin nila yun sa kanya. May punto yung taong iyang, Kapitan. Mabait na bata si Isko. Kaya wala akong maisip na dahilan kung bakit siya papatayin. Pero gusto ko pa din siyang makita. Wika ni Malbar. Ngunit nakita nito ang palihim ng ngiti sa labi ni Arman. At napagtantong tama ang sinabi ni Tatang Felipe. Kung ganon, pumasok kayo at walang pipigil sa inyo. Wika ni Arman. Nilapitan ni Malbar ang matanda at kinausap. Mukhang tama kayo, Kapitan. Ayokong magtiwala sa mga to. Alam ko, Sir Malbar. Kilala ko sila. Traidor ang mga aswang. Alam kong sa oras na pumasok tayo sa baryong yan, wala nang pag-asang makalabas tayo ng buhay. Kapitan, ano na ngayon yung binabalak nyo? Alam kong sa kalagayan natin ngayon, mukhang malabo rin tayo makalis dito eh. Magtiwala ka lang kay Lolo dahil hindi siya katatakutan ng mga aswang nang walang dahilan. Iyan, huwag kayong lalayo sa tabi ko. Dahil sa oras na makahanap ng pagkakataon ng mga yan, siguradong susugod na sila. Pag-uusap ng tatlo. Napansin naman ni Arman na tila alam na matanda ang binabalak nila. Kaya naman, gumawa na ito ng aksyon eh. Nag-aantay kami. Ano, papasok ba kayo o hindi? Huwag mo kaming linlangin, Arman. Ilabas mo ang batang si Isko. Hindi ka nga talaga maiisahan, Tanda. Pero sa tingin mo, baka kaligtas ka pa. Malaking pagkakataon ito para sa amin. Dahil sa wakas, may paghihiganti na ang mga kalahing pinatay mo. Ang tanong kung kaya nyo ba akong talunin? Ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo magsisugod? Masyado ko pa ding mayabang, Tanda. Tandaan mo, normal na tao ka lang. May limitasyon ang katawan mo. At may hangganan din ang lakas mo. Totoo ang sinasabi mo. Pero sa palagay ko, hindi ko kakailanganin na mahabang oras at maraming lakas para ubusin kayong lahat. Wika ni Tatang Felipe. Sa sobrang galit ng mga aswang, sabay-sabay itong nagsipagsugod. Hinila ni Ian si Malbar palayo kay Mang Felipe. Nang papalapit na ang mga aswang, ikinumpas na matanda ang kamay. Nagsihinto ang mga ito nang maramdaman ang puwersa ni Tatang Felipe. Anong problema? Bakit kayo tumigil? Akala ko ba gusto nyo kong patayin? Wika ni Tatang Felipe. Dahan-dahang ikinuyom na matanda ang kamao. Hanggang sa unti-unting namimilipit ang mga kamay at leeg ng mga aswang na lumalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Malbar sa mga nasaksihan ni sa hinaga. Hindi nito naisip na totoo ang mga aswang at ang kapangyarihang taglay ng matandang kapitan.
Ilang segundo pa ang nakalipas. Tila may kung anong hinagis ang matanda. Kasabay nun, ang pagtalsik na mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Tuluyang kayong mauubos kung magpapatuloy pa ito, Arman. Alam mong wala kayong laban sa akin. Kaya muli kong sasabihin, hayaan nyo kaming makaalis ng payapa sa lugar na ito. Wika ni Tatang Felipe. Kayo ang nanghimasok dito at nagsimula ng gulo. Gumaganti lang kami sa lahat ng ginawa mo. Sa palagay mo, kaya mo talaga kaming ubusin? Tanong ni Arman. Bakit hindi natin subukan? Pagkasabi ng mga katagang yun, biglang nawala ang matanda sa mata ng lahat. Nagulat si Malbar dahil nang muli itong nagpakita. Nasa likod na ito ni Arman. Dali-dali nitong hinawakan ang batok ng kalaban. Isinubsob sa lupa. Pilit bumabangon si Arman, ngunit hindi nito maiangat ang ulo mula sa lupa. Walang hiya ka, matanda ka. Bitawan mo ko. Wika ni Arman. Yan ba ang lakas na ipagmamalaki mo sa akin, Arman? Ikaw ang kinikilalang pinakamalakas ng mga kalahi mo. Pero tignan mo kung nasan ka ngayon. Nasa kahiyahiyang sitwasyon. Ito ba ang pinunong ipinagmamalaki ninyo at sinusunod? Wika ng matanda, sabay tingin sa mga aswang na naroon sa lugar. Nagkatinginan ang mga ito, lalo pa na mapagtanto na walang panama si Arman. Laban kay Tatang Felipe, ang ilan ay nagpasyang umalis na lamang, ngunit may iilang nanatili. Bitawan mo kung matanda ka. Sa tingin mo, hahayaan pa kitang mabuhay. Pasensya na, Arman. Pero na ito na ang iyong katapusan. Wika ni Tatang Felipe. Binunot na matanda ang itak sa kanyang tagiliran. Itinantay ito sa leeg ni Arman. Nagsipag-angilan ang mga kasamahan nito. Ngunit alam nilang wala din silang magagawa kung pipiliin pang lumaban. Ginilit ni Tatang Felipe ang leeg ng pinunong aswang. Nagsigawan ang mga kalahi nito at sa pagkakataong yun, nasaksihan ni Malbar kung bakit kinatatakutan ng mga aswang ang kapitan ng sityo. Matapos ang kaganapang yun, nagpasya ang mga aswang na umalis na lamang sa lugar. Alam na mga ito na ikamamatay nila kung mananatili sila doon. Tayo na. Umalis na tayo rito. Mukhang totoo ang sinasabi ni Arman. Wala na nga ang estudyante mo, Sir Malbar. Wika ng matanda. Sa kabila ng mga sinabi nito, nagpumilit si Malbar na makita ang bangkay ni Isko. Ito nga ang nangyari. Pumasok ang tatlo sa nooy abandonado ng pamayanan. Nakita nila ang isang tahanan na may nakasinding kandila sa labas. Yan po ang bahay ni Isko. Mukha namang walang tao sa loob, sir eh. Pumasok si Malbar upang makasiguro. Nakita nito ang kabaong na nakapwesto sa gilid ng sala. Dito napagtanto ng binata na wala na nga ang mag-aaral. Walang nakakaalam sa kung ano ang totoong ikinamatay nito. At dahil wala nang magagawa pa, nag-alay na lamang ng panalangin ang binata bago tuluyang umalis sa lugar. Matapos makita ang bangkay ni Isko, bumalik na ang mga ito sa kabisera ng sitio. Kinausap ni Tatang Felipe ang binata tungkol sa mga nangyari. Ang mga nakita mo rito, Sir Malbar, nagpapatunay lamang na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Sana lang magsilbi itong aral sa'yo at babala dahil hindi natin alam
Nakasama lang nating mga tao ang mga kagaya nila. Wika ni Tatang Felipe. Matapos ang pangyayaring yun, tumagal pa ng ilang taon sa lugar si Malbar bago ito muling lumipat ng paaralan. Bagaman wala na sa sityo, nanatili sa isipan ni Malbar ang mga pangyayari na kailanman hindi niya malilimutan ang mga karanasan nang minsan itong mapadpad sa nayon ng mga aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Pilo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Matagal nang naninirahan sa lugar ng Samar ang binatang si Pilo. Masaganang namumuhay ang buong pamilya. Dahil sapat lamang o minsan na may sobra pa ang kinikita sa pangingisda, katuwang ang ama. Nang mga panahong ito, napakaswerte ng pamilya nila Pilo. Dahil sa may mga taga-Maynilang umaangkat ng nahuhuling isda. Alauna pa lamang na madaling araw, naghahanda na ang ama dahil pagsapit pa lamang ng 2:00, nag-uumpisa na ang mga ito sa pangingisda. Sa ganitong oras madalas na namamalaot ang mga mangingisda sa lugar. Gawa ng mas maraming nahuhuli. Matatapos sila ng 5:00 ng umaga. Hindi na nila kailangang dumiretso pa ng palengke dahil inaantay na lamang sa pangpang na dumating ang mga tauhan ng nag-aangkat na taga Maynila. Lahat ng mga nahuhuli ay pinapakyaw nito. 4 na beses sa isang linggo kung umangkat ng isda. Dahil pagawaan ng sardinas ang negosyo ng pinagtatrabahuhan. Tumagal ng halos 2 taon ang ganoong pamumuhay ng pamilya ni Pilo. Hanggang sa sumapit ang isang araw. Hindi na nakabalik pa ang mga taga Maynila. Ayon sa sabi-sabi, nalugi na ang negosyo at nahihirapan sa pagbangon. Kaya naman sa ibang isla na lamang umaangkat. Malapit lamang sa Maynila. Hindi ito masyadong nagpahirap sa pamilya. Dahil kahit papano, nakakakain pa ng maayos dahil marami pa rin namang nahuhuli. Isang araw, habang abala sa pagluluto si Pilo, may nadinig itong tumatawag mula sa bakuran. Dali-dali naman itong lumabas. At naabutan ang ama na kausap ang tiyuhin nitong si Tio Poroy. Ganoon na lamang ang pagkasabit ng binata na muli itong makausap dahil halos 10 taon na rin ang nakakalipas magmula nang makasama niya ito. Naninirahan si Tio Poroy sa kabilang isla. Halos madapas si Pilo sa pagtakbo malapitan lamang ito. Aba Pilo, binatang binata ka na ha. Kumusta na? Balita ko may magandang nobya ka na raw. Pabirong wika ni Tio Poroy. Tumawa na lamang din ang binata. Dahil dati pa man, likas na talagang palabiro ang tiyuhin. Niyaya naman ito ng ama na sa loob na ipagpatuloy ang usapan. Naghanda na rin si Pilo ng makakain para makapagtanghalian dahil malayo pa ang pinanggalingan ng tiyuhin. Habang kumakain, napag-usapan ng 3 ang naging buhay ni Tio Poroy sa kabilang isla. Ayon dito, maayos naman ang naging pamumuhay niya roon dahil kakaunti lamang ang mga mangingisda. Kaya malaya silang nakakapalaot sa napakalawak na karagatan. Matapos kumain at makipag-usap, minabuti muna nitong magpahinga habang si Pilo naman ang tumapos sa mga gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, matapos makapaghapunan ang pamilya, nagpahangin muna sa bakuran ang magtiyuhin. Kung gusto mo Pilo, pwede ka naman sumama sa akin sa Makalawa. Magbakasyon ka rin dahil puro ka lang trabaho rito. Kahit 1 buwan lang, wala naman akong kasama roon. Wika ni Tio Poroy. Dahil sa nadinig,
Nakaramdam ng sobrang galak ang binata dahil gusto din naman itong makarating sa ibang lugar, lalo na't kasama ang paboritong tiyuhin. Gawa ng desidido itong sumama. Nang mismong gabing yun, nagpaalam ito sa ama at pinayagan naman siya. Dahil ito pa lamang ang unang beses na luluwas sa lugar. Hindi nagtagal. Pumasok na rin ang dalawa dahil sa biglaang pag-ulan. Kinabukasan, hindi na muna sumama sa pangisda si Pilo para samahan ang tiyuhin sa tahanan. Wala namang ibang ginawa ang dalawa kundi magkwentuhan at maghanda na rin ng mga dadalhin sa pag-uwi sa kabilang isla. Nang sumunod na araw, kagaya ng inaasahan, sumama na si Pilo sa lugar ng tiyuhin. Pagkarating sa lugar, wala namang kakaiba. Tipikal na naninirahan sa tabing dagat at bilang lamang ang mga kabayan. Naibahagi rin ng tiyuhin na alas 5 ng umaga sila nangingisda. Dahil yun ang tipikal na oras na lumalabas ang mga isda. Ngunit dahil marami na ding alam ang binata patungkol sa paglaot, ipinilit nito na alas 2 na madaling araw ang pinaka-epektibo para mas makarami ng huli. Hindi naman nakipagdebate pa si Tio Poroy. Bagkus sinabihan na lamang si Pilo na maaari naman yun basta't magpapaalam muna sa kanya. Sumang-ayon naman ang binata at nang matapos ang usapan, naglakad-lakad na muna sa lugar para makabisa ang mga nakatira. Bandang alas 5 ng hapon, nagtawag na si Tio Poroy para maghapunan. Hindi naman nakakain ng maayos ang binata dahil naninibago pa rin sa lugar. Nang matapos, nagpahinga na ang dalawa. Namangha si Pilo dahil napakaagang nakatulog ng tiyuhin. Gawa ng hindi pa rin dinadalaw ng antok. Gamit ang nag-iisang lampara lumabas ito ng tahanan para maglakad-lakad. Kalmado naman ang dagat na mga panahong yun. Kaya naupo na lamang sa pampang si Pilo para magpahangin. Sa patuloy na pagtanaw sa gitna ng dagat, nalingat ang atensyon niya sa isang lalaking humihingi ng tulong. Dahil walang ibang tao na mga oras na yun, hindi nagdalawang isip ang binata at kagad lumangoy papunta sa lalaki. Habang papalapit si Pilo, napansin niya na may napakalakas na enerhiyang tumutulak sa kanya para makalapit sa lalaki. Hindi na ito pinansin pa ng binata, lalo pat nakakatulong naman sa pagpapadali sa paglangoy. Nang akmang hahawakan na sana ang kamay, bigla siya nitong hinatak pa ilalim. Nakipaglaban pa si Pilo ngunit hindi na nakayanan. Dahil mahirap huminga sa ilalim at wala ring maaninag. Ang tanging naaalala na lamang nang naramdaman hapdi sa balikat na may parang kumagat na isang napakalaking isda. Sa sunod na pagmulat ni Pilo, nasa ilalim na ito ng karagatan. Nakakulong sa isang kwadradong pinagtagpi-tagping mga kahoy. Dahil ramdam na ang panghihina, nagmasid-masid na lamang ito. Maya-maya pa kinabahan ng binata nang may isang nilalang na lumapit sa kanya. Base sa salaysay ni Pilo, ang nakita niya ay isang napakalaking isda na may braso at binti sa tao at ang nagsisilbing kuko ay ang mga palikpik ng isda. May buntot ding napakatutulis ng bawat bahagi, samantalang ang buong muka parehong-pareho sa itsura ng malalaking isda. Sa paglapit ng nilalang, tinitigan lamang naman siya at inabutan ng pagkaing dagat. Ngunit sumagi sa isipan ng binata kung sa paanong paraan siya nakakahinga sa ilalim ng napakatagal na oras. Labis-labis ang pagtataka ni Pilo dahil kahit isang mangingisda, hindi naman dati nakakayanan na tumagal ng ilang oras sa tubig. Hindi nagtagal, umalis na ang nilalang.
Wala namang ibang nagawa si Pilo kundi titigan na lamang ang mga binigay na pagkain dahil hindi niya maaatim na kainin ito, lalo pat galing sa hindi kilalang nilalang. Ilang oras pa ang lumipas, nanatiling nakakulong lamang si Pilo. Sinubukan niyang gibain ang pinagkakakulungan, ngunit hindi rin naman nagtagumpay dahil napakatigas nito na parang pinagtagpi-tagping bakal. Bago pa man magtakip silid, binuksan na ng nilalang ang selyadong pinto at hinayaang makalabas ang binata. Sa muling pagdilat ng mga mata ni Pilo, nasa harapan niya ang isang matandang lalaki at nasa tabi nito si Tio Poroy. Kagad nitong itinanong kung anong nangyari. Napakunot na lamang ng noo sa naging sagot ng tiyuhin. 1 taong kang nawala, Pilo. Mabuti na lamang at may nakakita sa iyong isang kapitbahay na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. 1 linggo na ang nakakalipas. Kung tatanungin mo ko kung bakit nandito ka sa ibang tahanan, dahil kailangan kitang dalhin kay Tandang Ariel para muling mabuhay. Pasalamat na nga lang tayo dahil sa may nagmimilagro dito sa lugar. Wika ni Tio Poroy. Walang ano-ano Ibinahagi na rin na matanda kay Pilo ang sinapit. Nabiktima ka, iho ng Shokoy. Ito ang mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng dagat. Kung may mga naaalala ka pa, maaari mo bang ibahagi sa akin para matanggal ko na kung ano man ang iba pang ginawa sa iyo ng nilala? Wika ni Tandang Ariel. Ilang minutong pinag-isipan ni Pilo ang sasabihin. Ngunit wala itong ibang naalala, kundi ang mga pangyayaring nabanggit. Ang buong akala niya, 1 araw lamang ang tinagal niya sa ilalim ng dagat. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng 1 taon ang nabanggit ng tiyuhin. Halos 3 oras pa ang tinagal ng dalawa sa tahanan ng manggagamot. Pinahiran ito ng kung ano-anong langis na may kasamang dasal. Nang akmang papalabas na ng tirahan ang magtiyuhin, biglang nawala ng malay si Pilo. Ibinalik ito sa loob ng tahanan. Gumuho naman ang mundo na Tio Poroy nang ideklara ng matanda na pinawian na ito ng buhay. Maaring ang mga Shokoy na nakaengkwentro nito ay mga angkan na nangunguha ng mga kasapi. Dahil sa hindi makapaniwala ang tiyuhin, pinaulit nitong padasalan sa manggagamot. Ngunit hindi na talaga muli pang bumalik ang paghinga nito. Ito ang huling naging alaala ni Pilo sa piling ng tiyuhin. Hindi man naging malinaw kung ano talaga ang buong nangyari sa ilalim ng dagat. Sa loob ng 1 taon, gawa ng limitado lamang ang naaalala ng binata. Nagpapasalamat na lamang si Tio Poroy dahil nakasama pa ito sa maikling panahon at mapayapang nailibing ang labi. Mabilis na lumaganap ang usap-usapan patungkol sa mga Shokoy kaya nagdoble ingat ang mga mangingisda. Tuwing namamalaot, may iba pa sa mga ito na nagbabaon na rin ng mga pangontra sa aswang. Dahil itinuturing din ito na kalahi ng mga nilalang. Magpasa hanggang ngayon, tuwing nag-iisa si Tio Poroy, naaalala pa rin niya si Pilo at nananatiling palaisipan kung ano talaga ang naging buhay ng pamangkin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.